Magandang araw mga kapatid. Ngayon ay mananalangin tayo hango sa mga Bible Scriptures at sisimulan natin sa paghingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan para maging kalugod-lugod tayo sa Panginoon. Dahil kung meron tayong sama ng loob, galit o puot sa ating puso, kailangan humingi tayo ng kapatawaran sa Panginoon para walang maging hadlang sa ating panalangin, kapatid. Hallelujah, Lord, maraming salamat, Ama, sa oras na ito po ay dumudulog kami sa inyo, Panginoon. Kayo po ang mapagmahal, mapagpatawad, mapag-arugang Ama. At salamat po na kayo ang pinakamakapangyarihan sa lahat at pinapangalagaan niyo po kami. Hallelujah, purihin po kayo. Ama, sa mga oras na ito, patawarin niyo po kami sa mga kalabisan namin, sa mga kasalanan namin, sa mga bagay na nagagawa namin hindi kaaya-aya sa inyo, sa mga naiisip namin na sasabi. Ama, gawin niyo po kaming sensitive palagi sa aming mga kasalanan na lagi naming hiningi ng tawad sa iyo at gawin niyo po kaming mabubuting anak ninyo para malugod kayo sa amin. Glory to glory, change us, Heavenly Father. Ama, maraming salamat po sa aming Panginoong Hesus na aming mediator patungo sa inyo, Ama. Panginoong Hesus, maraming salamat po. Ang kaligtasan namin ay nagmumula sa inyo, Panginoong Hesus. Maraming salamat po. Sa mga oras na ito, tanggapin niyo po ang aming panalangin at salamat po na sinabi niyo sa inyong salita na kung kami ay magpapatawad sa mga nagkakasala sa amin, ay patatawarin niyo rin po kami. Panginoon, ipuhin niyo po ang mga puso namin na ibigay sa inyo ang lahat ng puot, galit, sama ng loob. We lift it up to you, Panginoon. Lahat-lahat. Maraming salamat po. Hallelujah, in Jesus' name. Capture our hearts and make our lives, Panginoon, holy and righteous and blameless in front of you, Panginoon. Not by our might or by our power, but by the Spirit of God, by the power of the Holy Spirit that is in us. Hallelujah. Ito po ang aming samot panalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Panginoon, maraming salamat po. Sabi po sa mga awit chapter 3, panalangin sa umaga. Maaring gabi ngayon sa lugar mo o tanghali, but we will compile prayers na napakaganda sa Bible. Ngayon mag-start tayo sa mga awit chapter 3, panalangin sa umaga. Awit ni David nang siya'y tumatakas mula kay Absalom. O Yahweh, napakarami pong kaaway na sa akin ay kumakalaban. Kapatid, kung minsan dumarating tayo sa punto ng buhay natin na may mga kumakalaban sa atin, actually minsan alam mo talagang may kalaban ka, di ba? O inaaway ka. Kasi pag nasa Panginoon ka, para ang hirap naman ng mangaway ka. Napaka-ipokrita naman yun. When you are with the Lord, hindi ka na nakikipag-away eh. Kasi you want to make things work out with your Savior first, di ba? Parang kapag ang tao ay isang mananampalataya na may Panginoon na, first thing na iisip mo is to please the Lord. And one thing na gagawin mo is to live a life that's honoring God and that's pleasing in the eyes of the Lord. Medyo na malapit sa puso ko itong binasa natin. Ngayon ko lang to nabasa, impromptu ha, kapatid. Kasi 'di ba, hindi ka na nakikipaglaban. Si Lord na nakikipaglaban sa iyo. Sabi niya nga, 'di ba, doon sa isang paborito kong verse na nilagay ko sa shorts na video, revenge is mine, says the Lord. 'Di ba? Si Lord ang magtatanggol sa atin at hindi tayo nakikipaglaban, pero tumatayo tayo doon sa tama. Naninindigan tayo sa totoo. Because God is a God of peace and order. And God is a God of truth. Diba? So, kung may mga kumakalaban sa atin, minsan hindi nga na ang masakit nga doon. Diba kapatid, yung hindi mo alam, kinakalaban ka. Natatouch ako sa scripture na ito. Yung hindi mo alam, kinakalaban ka pala. Trinataidor ka, sinastab ka sa likod mo. Hindi naman masakit yung stab ka sa likod eh. Yung pagtingin mo sa likod mo, makikita mo kung sino yung may hawak ng kutsilyo o yung kung sino yung sumisira sa'yo. Pero walang panalo yon sa atin dahil kasama natin ang Panginoon. Iyak lang natin sa Lord, isumbong natin sa Kanya at makikinig ang Panginoon. At sa mga pagkakataon naman na hindi tayo perpekto, tayo nagkakamali o baka naman tayo ang may mali, let's leave it to the Lord and ask God to reveal ang laman ng ating mga puso
Amen? So yun, sabi ni David dito, O Yahweh, napakarami pong kaaway na sa akin ay kumakalaban. Ang lagi nilang pinag-uusapan, ako raw o Diyos ay di mo tutulungan. Nako kapatid, napaka-timely. Di ba minsan may mga taong ganun, ako, nakakarma yan, ako, ganyan nangyayari sa buhay niyan. Kasi alam mo yun, sabi pa naman, Kristiyano yan, may Diyos yan, pero tingnan mo nangyayari sa buhay niya. Kapatid, ganun ang tao di ba? Mapagkutsa. Ito na-experience ni David, di ba? Pinag-uusapan siya. Sabi ng tao, hindi siya tutulungan ng Panginoon. Na-experience na ba yon? Parang, kung may Diyos ka, bakit dumadanas ka ng problema? Kung may Panginoon ka, bakit mo na-experience yan? Bakit? Sinabi ba ng Lord na storm-proof ang buhay? Wala ng bagyo? Wala ng pagsubok? Hindi. Kasama sa buhay yun. Doon tayo lumalago bilang tao. Doon tayo umaasa sa Panginoon, doon tayo nagiging malapit sa Kanya, sa panalangin, sa pananampalataya, sa pag-asa. Amen? Sabi nga kapatid, ang lagi nilang pinag-uusapan, ako raw o Diyos ay di mo tutulungan. Ngunit ikaw, Yahweh, ang aking sanggalang. Binibigyan mo ako ng tagumpay at karangalan. Amen. So, yun ang sabi ng tao, hindi tutulungan. Pero ito, kahit si King David, alam niya na ang Panginoon ang kanyang sanggalang. At binibigyan niya ng tagumpay at karangalan si David. At ganon din ang Panginoon, kapatid, sa atin. Sanggalang natin siya, tagumpay natin siya. At ang karangalan natin ay karangalan ng Panginoon dahil anak niya tayo. Kaya hindi niya tayo pababayaan. Kakampi natin ang Panginoon. Hindi nawawaglit, naalis ang paningin niya sa mga anak niya. Amen? I remember nung si Jesus, diba, kinocrucify siya. Diba, God the Father, for a while, tiniis niya yon, mangyari yon para maisakatuparan ang kaligtasan natin, kapatid, diba? Para mangyari na magkaroon ng salvation tayo. So, minsan inaayaan din ng Lord na dumanas tayo ng kapighatian para maging ganap yung pagkatao natin in the eyes of the Lord. Yung kung anong kalooban ng Lord sa life mo, mangyayari. Diba? Maaring hinuhubog niya yung iyong heart of yung arrogant heart mo, mawala yung arrogance mo, you walk in humility before the Lord, or masyado kang self-sufficient, umasa sa sarili mo, you don't get to pray. God is teaching you na, you can't do it on your own. You need me. You need my help. Kailangan mo magdasal. Dahil ikaw ay may hangganan at ako ay wala. Dahil ako ang makapangyarihang Diyos ng buhay mo, na pinagmulan mo ng hininga mo ang lahat ng meron ka ay akin. Amen? Nakakatuwa ang Panginoon, Sa verse 4, kapatid, tumatawag ako kay Yahweh at humihingi ng tulong. Sinasagot niya ako mula sa banal na bundok. Ako ay nakakatulog at nagigising. Buong gabi si Yahweh ang tumitingin. Ayan, nasabi natin, di ba? Every time we call upon the name of the Lord, even the word Jesus, the name of Jesus, there's power in the name of Jesus. There's power in the blood of Jesus. Diba nakatutulog tayo, nagigising tayo, hindi maalis ang tingin ng Panginoon sa atin. Diba nasabi ko yan kanina? Ngayon din ang binabanggit sa verse 5. Sa 6, kapatid, sa maraming kalabay di ako matatakot. Magsipag-abang man sila sa aking palibot. Amen. Ba't ka matatakot? Kasama mo si Lord kakampi mo siya. Meron bang ama na papabayaan ang anak? Hindi. Lalo na alam niya na dumudulog ka lagi sa Kanya. Umaasa ka sa Kanya, hindi sa sarili mo. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Amen? Yahweh na aking Diyos, iligtas mo ako. Parusahang lahat mga kaaway ko. Kapangyarihan nila'y iyong igupo. Amen. Alam mo kapatid, di ba dati, we pray for those who persecute us. Sabi din niya sa isang verse sa Bible, di ba? We pray dun sa mga kumakalaban sa atin. Pero meron ding talagang part, ito si David, di ba? Yung nagsusumbong siya kay Lord, this is possible, di ba? Yung hindi naman kasi talaga lahat anak ng Diyos may anak din talaga ang kalaban. So ito, parusahang lahat mga kaaway ko, nagsusumbong ka di ba? Kapangyarihan nila iyong igupo. Amen. This is the evil one. Di ba? So walang masama na I will bless those who bless you. Sabi nga ng Panginoon, I will curse those who curse you. So sabi sa verse 7, Yahweh na aking Diyos, iligtas mo ako. Di ba? God will save us. Parusahan yung mga kaaway natin. Yung mga
kapangyarihan nila, igupo ng Lord. In the name of Jesus, we cast out, we rebuke the works of the enemy, the evil eyes. There's no evil eyes upon us, diba? Sabihin natin yun kay Lord. Lord, kung ano man ang itiko mo ang mga bibig, Panginoon, na nagsasabi ng hindi maganda para sa akin, Panginoon. In Jesus' name. And bless mo, Panginoon, yung mga taong pinagpapala ko. And I release my blessing sa kanilang buhay. Amen. Doon sa part na yun, kapatid, nag-iba din yung prayer life ko. Dati, I always pray for those who persecute me, yung mga ganon, di ba sabi sa Word of God yun? Bigyan mo ng tinapay, ganon, maging nice ka sa kanila. Pero, sa isang banda, na-amaze ako dito kay David, at saka dito ko tinake yung prayer niya na, kasi nga, hindi naman tayo lahat anak ng Diyos, may anak din ng enemy. So, we pray for them, Lord, igupo mo yung mga taong kalaban sa mga anak mo. Kagaya nito. Amen? There's nothing wrong with that. Si Yahweh ang nagbibigay ng tagumpay. Pagpalain mo nawa ang iyong bayan. Yes, Lord. Pagpalain mo yung bayan namin, lalo na ngayon, kapatid, lagi tayong may calamity. Like right now, may mga bagyong dumarating, hindi na nawawala ng bagyo naman ng Philippines. Sanay na tayo. Pero, yung disaster na dala nun, we keep pressing on sa prayer, di ba? Kasi palaging, kahit na nasasanay ka na, may nangyayari pa rin na mga trahedya. So, nawa pagpalain ng Panginoon ang bayan natin, ang ating bansa, ang sinasakupan natin, ang ating pamilya, hanggang lumiliit yan hanggang sa mga relationship natin. Amen? Kapatid, basahin natin ng isa pa ng buo. Mga Awit, chapter 3. Panalangin sa umaga. Awit ni David nang siya'y tumatakas mula kay Absalom. O Yahweh, napakarami pong kaaway na sa akin ay kumakalaban. Ang lagi nilang pinag-uusapan, ako raw o Diyos ay di mo tutulungan. Ngunit ikaw, Yahweh, ang aking sanggalang. Binibigyan mo ako ng tagumpay at karangalan. Tumatawag ako kay Yahweh at humihingi ng tulong. Sinasagot niya ako mula sa banal na bundok. Ako'y nakakatulog at nagigising. Buong gabi si Yahweh ang tumitingin. Sa maraming kalabay di ako matatakot. Magsipag-abang man sila sa aking palibot. Yahweh na aking Diyos, iligtas mo ako. Parusahang lahat, mga kaaway ko. Kapangyarihan nila'y iyong igupo. Si Yahweh ang nagbibigay ng tagumpay. Pagpalain mo nawa ang iyong bayan. Hallelujah. Amen. Hallelujah, Lord. In Jesus' name, we pray that sa aming mga buhay. Amen. Now we go to mga Awit chapter 4. Panalangin sa gabi. So kapatid, kanina sa umaga, ngayon naman sa gabi. But you can pray this anytime. Wala namang kailangan ito gawin mo umaga, ito gabi. Nasa spirit ka of prayer, do it any time of the day. Amen? Kathani David upang awitin ng punong mga awit. Sasali yun ng instrumentong may kwerdas. Sagutin mo po ang aking pagtawag, O Diyos na aking kalasag. Sa kagipitan ko, ako'y iyong tinulungan. Kaawaan mo ako ngayon. Dalangin ko'y pakinggan. Amen. Napakasarap nun, kapatid. Huminto muna tayo doon at namnamin natin. At dasalin natin ito na nanggagaling sa puso natin. Awit chapter 4. Ang kinin natin, Ama, sagutin niyo po ang aming pagtawag, O Diyos na ang aming kalasag. Sa kagipitan, Ama namin, tinutulungan niyo kami. Kaawaan niyo po kami ngayon, Ama. Dalangin namin ay pakinggan. Hallelujah. So verse 2, kapatid, kayong mga tao, hanggang kailan ninyo ako hahamakin? Ang walang kabuluhan at kasinungalingan, hanggang kailan ninyo iibigin? Dapat ninyong malamang itinalaga ni Yahweh ang matuwid kapag tumatawag ako sa Kanya. Siya'y nakikinig. Huwag hayaang magkasala ka ng dahil sa galit. Sa iyong silid, pag-isipat ikay manahimik. Amen. So kapatid, sabi nga, di ba, minsan hinahamak natin ang Panginoon. Minsan hinahamak natin ang ating kapwa. Pag ginagawa natin yun, hinahamak din natin, o tayo hinahamak din. Hinahamak din natin ang Panginoon, di ba, na malilikha natin. Sabi kapatid, walang kabuluhan ng kasinungalingan. Pero maraming tao may ibig sa kasinungalingan, nabubuhay sa kasinungalingan. Di ba kabaliktaran yun ng God is a God of truth. Kapatid, kung katotohanan ng sa Panginoon, so sino ang Diyos ng kasinungalingan? Si Satanas.
ang Diyos ng katotohanan, si Lord, kung ang tao sinungaling, ang Diyos niya, hindi ang Panginoon, si Satanas. Kung ikaw ay lagi nagsasabi ng katotohanan, dun ang akma mo ay ang Panginoon. May verse sa Bible dyan, ilalagay natin. Nakalagay sa verse 3, dapat daw nating malaman na itinalaga ni Yahweh ang matuwid. Kapag tumatawag sa Kanya, nakikinig. So kung ikaw ay matuwid, nakikinig sa iyo ang Panginoon. Kaya nga ngayon kapatid, matuwid tayo because of Jesus' righteousness. Dahil sa Panginoong Jesus. Dahil kung wala ang Panginoong Jesus, hindi tayo magiging matuwid. Dahil sa sarili nating lakas, we fall short palagi. Pero because of Jesus, our mediator to the Father, nakakalapit tayo sa Ama. Thank you, Jesus, ang aming manunubos. Hallelujah. Sabi sa verse 4, huwag hayaang magkasala ka ng dahil sa galit. O nga, di ba sabi nga, in your anger, do not sin, do not let the sun go down while you're still angry. Paborito ko rin yung isang verse Para okay magalit, why not? Emosyon yan Nararamdaman mo yan. Gift ng Lord yan. Even si Jesus nagalit siya, di ba, dun sa mga nagsusugal sa templo. Pero wag ka daw matulog ng galit ka. You have to give it to the Lord. Pag ang hirap naman ng kapatid, then you speak it, Lord, galit pa ako ngayon. Deal with my heart, natanggalin mo yung galit. Diba? Sabi sa yung silid, pag-isipat, ikay manahimik. Go to your room and say, Lord, galit ako, ang sama ng loob ko. That's valid yun kapatid. Tulungan mo akong makalimot. Pero natutunan ko kapatid, you forgive, diba sabi, forgive and forget. I doubt. Forgive and you don't forget, but you forget the pain, you forget the galit, the anger, and the bitterness. Pero natatandaan mo yun, during that time, galit na galit ako. Nare-recall mo, pero wala na yung galit na puot, na sama ng loob. Pero natatandaan mo yung ginawa sa'yo, pero wala nang ganong negative feeling. So, you forgive but you don't forget. And then you set your boundaries kasi ayaw mo gawin kang doormat. Anak tayo ng Diyos pero hindi tayo doormat. We stand in the Word of God and the truth is in us, so dapat maayos tayo. Hindi tayo isinasa baling wala lang o dahil Kristiyano tayo inaapak-apakan tayo. Amen? Nararapat na handog inyong ialay. Pagtitiwala nyo'y kay Yahweh ibigay. Tanong ng marami, sinong tutulong sa atin? Ikaw o Yahweh ang totoong mahabagin. Amen. Ano ba yung maihahandog natin sa Panginoon? Anong ialay natin? It's our life. Diba? Yung buong sa atin, yung talents natin, yung gifts, yung skills. Sa buhay ba natin na sisiyahan ang Panginoon? Nag-glorify ba siya? Yung mga plano natin sa buhay natin, sa pamilya natin, sa ngayon at sa future? Yung ba yung plano ng Diyos para sa atin? Naluluwalhati ba ang Panginoon sa mga planong yon? Dapat yung plano natin, plano niya. Dapat yung nilalakaran natin, yun yung ways of the Lord. Hindi yung prayer mo, a-approve na lang ni Lord. Dapat yung gusto ng Lord, yun yung prayer request mo. Dapat yung desire mo, things of God. Amen? Sa verse 6, tanong ng marami, sino tutulong sa atin? Ikaw o Yahweh ang totoong mahabagin. Yes, wala nang mahahabag pa sa'yo. Wala nang merciful and gracious except the Lord. Amen? Na lagi tayong pinapatawad, minamahal, pinaproteksyonan. Hallelujah. Verse 7, puso ko iyong pinuno ng lubos na kagalakan, higit pa sa pagkain at alak na inumin. Alam mo kapatid, mayaman ka kapag may kagalakan ka, yung joy that comes from the Lord. Wala makakanakawan yan sa'yo Kahit anong pinagdadaanan mo, nasang sitwasyon ka ng buhay mo, no one can take away the joy. Kahit may pagsubok, may pain, may suffering, yung kagalakan mo na hopeful ka in the Lord and prayerful ka, may pananampalataya ka, you are very rich. Amen? Sa aking paghiga, sa verse 8 tayo kapatid, sa aking paghiga, nakakatulog ng mahimbing, pagkat ikaw, Yahweh, ang nag-iingat sa akin. Amen. Oo kapatid, may mga gabing hindi ka makatulog. Okay lang yun kasi you get to appreciate yung mga gabi na mahimbing ang tulog mo, nakakapagpahinga ka, para you get to compare, iba talaga kapag nagpray ako kay Lord, iba talaga kapag naka-ankla ako lagi kay Lord. Binibigyan niya ako ng good night's rest, ng good sleep. Kesa sa nakatutulog ka, minsan hindi ka na nagpe-pray, parang, Lord, ang sakit ng ulo ko, nagigising ako, masakit pa rin ang ulo ko. Kasi, alam mo yung kinicarry mo yung burden mo, you worry too much and it's a sin, di ba? Because when you worry,
You're not putting your situation at the foot of the cross. Sinasarili mo. Parang feeling mo, Diyos ka na may magagawa ka sa bukas mo na wala naman. Di mo nga alam kung nandun ka pa bukas. Amen? So, kung may mga sleepless nights, God allows that para you get to appreciate yung nights na nakaka-sleep ka. Yung makikita mo yung contrast. So ngayon, dahil you have God, magkakaroon ka ng pagtulog na mahimbing. Sabi sa paghiga mo, makakatulog ka ng mahimbing because the Lord gives good sleep to those He loves. Bible scripture din yan na paborito ko. Amen? Bakit ka natutulog ng mahimbing? Kasi si Yahweh ang nag-iingat sa atin. Amen? Hallelujah. Lord, maraming salamat po sa inyong salita. Salamat po na kayo ang aming kagalakan, higit pa sa pagkain at inumin. At maraming salamat na paghiga namin, nakakatulog kami ng mahimbing pagkat iniingatan niyo po kami. In Jesus' name we pray. Amen. Mga Awit Chapter 5, Panalangin upang tulungan ng Diyos. Katha ni David upang awitin ng punong mga awit sa saliyo ng plauta. Pakinggan mo, O Yahweh, ang aking pagdaing. Ang aking panaghoy, sana'y bigyang pansin. Lord, ang panalangin ni David ay panalangin din namin. Pakinggan niyo po, Yahweh, ang aming mga daing, Ama, sa araw-araw. Ang aming mga panaghoy, sana bigyan ninyo ng pansin, Ama. Maraming salamat po na nakatuon kayo sa ikabubuti ng inyong mga anak. Hallelujah. Ang aking Diyos at Hari, karaingan ko'y pakinggan, sapagkat sa iyo lang ako nananawagan. Panginoon, wala na po kami iba pang Diyos, kundi kayo lamang, Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo, ang Diyos na may likha ng langit at lupa, na pinagmulan ng lahat ng bagay. Salamat, Ama, sa inyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Hesus. Panginoong Hesus, salamat sa kaligtasan na nagmumula sa inyo. There is power in your name, Jesus. There is power in the blood of Jesus. We speak of healing, we speak of blessing, we speak of restoration, kaisipan, relasyon, Panginoon. We speak of provision, Panginoon, mga pangailangan namin. Maraming salamat po. Pakinggan niyo po ang aming mga karaingan, sapagkat sa inyo lamang kami nananawagan. Kayo po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Sa kinaumagahan, O Yahweh, tinig ko'y iyong dinggin, at sa pagsikat ng araw, tugon mo'y hihintayin. Yes, Ama, every day, bago ang inyong mercy, ang inyong grace, ang inyong pagpapala, at araw-araw din ay gamitin niyo ang aming buhay para maluwalhati kayo, Ama. Salamat po. Ikaw ay Diyos na di nalulugod sa kasamaan. Mga maling gawain di mo pinapayagan. Ang mga palaloy di makakatagal sa iyong harapan. Mga gumagawa ng kasama ay iyong kinasusuklaman. Ama, salamat po, naway nalulugod po kayo sa amin at gawin niyo pong busilak ang aming mga puso at ituwid ang aming mga maling gawi. Nawa ang mga gawin namin ay ang mga kalooban ninyo para sa amin. Huwag niyo pong hayaang kami ay lumayo sa inyong kalooban. Lagi niyo po kaming tangay-tangay, Ama, para kaming mga sheep without a shepherd kapag wala kayo. Kaya you are our great shepherd, Panginoon. Pinupuksa mo, Yahweh, ang mga sinungaling. Galit ka sa mga mamamatay tao at mga mapanlamang. Ama, ilayo niyo po kami sa mga sinungaling, sa mga mamamatay tao at mapanlamang, Ama. Maraming salamat po sa inyong proteksyon. Hallelujah. Ngunit dahil sa iyong dakilang pagmamahal, makakapasok ako sa iyong tahanan. Ika'y sambahin ko sa templo mong banal. Luluhod ako tanda ng aking paggalang. Ama, maraming salamat po. Jesus, thank you. Na nang dahil sa inyo, makakapasok kami sa langit. You are our Judge. You are our mediator to the Father. Kanina pa po namin paulit-ulit na sinasabi, ikaw ang aming hustisya, Panginoong Jesus. Sa dugong dumanak sa krus ng Kalbaryo, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Lumuluhod po kami sa inyong harapan, tanda ng aming paggalang. Patnubayan niyo po kami, Yahweh.
sa inyong katwiran dahil napakarami ng sa aming humahadlang minsan. Landas mong matuwid sa aki ipaalam, Ama. Salamat po upang ito'y lagi naming masundan. Ama, panalangin namin yun nasa verse 8. Patnubayan mo ako, Yahweh, sa iyong katwiran dahil napakarami ng sa aki humahadlang. Landas mong matuwid sa aki ipaalam upang ito'y aking laging masundan. Ama, walang makakahadlang. May humahadlang man, hindi makakapangyari. Ang landas mong matuwid, ipaalam nyo sa amin. At yun ang aming lalakaran, yun ang aming susundan. Mangunguna kayo sa amin, Ama. Maraming salamat po. Hallelujah. Ang mga sinasabi ng mga kaaway ko'y kasinungalingan. Sa loobin nila'y pawang kabulukan. Parang bukas na libingan ang kanilang lalamunan. Pananalita nila'y pawang panlilinlang. O Diyos, sila sana'y iyong panagutin. Sa sariling pakana sila'y iyong pabagsakin. Hallelujah. Sa dami ng pagkakasala nila, sila iyong itakwil sapagkat mapaghimagsik sila at mga suwail. Ngunit ang humihingi ng tulong sa iyo ay masisiyahan at lagi silang aawit ng may kagalakan. Ingatan mo ang mga sa iyo'y nagmamahal upang magpatuloy silang ika'y papurihan. Ama, maraming salamat po. Naway masiyahan kayo sa amin. Naway magalak kayo. Ingatan niyo po kami, Ama, at salamat sa inyong pagmamahal. Patuloy po kayong mapurihan sa mga buhay namin. Pinagpapala mo, Yahweh, ang mga taong matuwid. At gaya ng kalasag, protektado sila ng iyong pag-ibig. Ama, salamat sa inyong pag-ibig na aming proteksyon. Thank you for the blood of Jesus that covers away all our sin, our iniquities. Maraming salamat, Panginoong Jesus. Hallelujah. Maraming salamat po sa proteksyon ninyo. Hallelujah. Mga awit, chapter 6. Panalangin sa panahon ng bagabag. Katha ni David upang awitin ng punong mga awit sa saliw ng instrumentong may kwerdas, ayon sa Sheminit. O Yahweh, huwag mo akong sumbatan ng dahil lamang sa galit, o kaya parusahan kapag ikay nag-iinit. Ubus na ang lakas ko, ako iyong kahabagan. Pagalingin mo ako, mga buto ko'y nangangatal. Ang aking kaluluwa'y lubhanang nahihirapan. O Yahweh, ito kaya'y hanggang kailan magtatagal? Magbalik ka, O Yahweh, at buhay ko'y iligtas. Hanguin mo ako ng pag-ibig mong wagas. Kapag ako ay namatay, di na kita maalala. Sa daigdig ng mga patay, sinong sa iyo'y sasamba? Pinanghihina ako nitong aking karamdaman. Gabi-gabi basa sa luha itong aking higaan. Binabaha na sa kaiyak itong aking tulugan. Mata ko'y namamaga dahil sa aking pagluha. Halos di na makakita mga kaaway ko ang may gawa. Kayong masasama ako inyong layuan, pagkat dininig ni Yahweh ang aking karaingan. Dinirinig ni Yahweh ang aking pagdaing, at sasagutin niya ang aking panalangin. Ang mga kaaway ko'y daranas ng matinding takot at kahiyan. Sila'y aatras at sa biglang pagkalito'y magtatakbuhan. Ama, maraming salamat po, gaya po ng nasusulat sa mga awit, chapter 6. Huwag niyo po kaming sumbatan ng inyong galit, Ama. Salamat po na kayo ay forgiving, sa tunay na nagsisisi, at talaga namang dinirinig niyo ang aming mga kasalanan. Salamat po na ang aming mga lakas ay nagmumula sa inyo. Salamat at kinahabagan niyo kami. Pagilingin niyo po kami, ang aming isip, ang aming pangatawan, ang aming spiritual na buhay. At kapag po kami nahihirapan, salamat po na hindi nagtatagal ang inyong galit at kami ay inyong pinapagaling. Salamat po na inililigtas nyo kami at hinahangon nyo kami sa bitag ng karamdaman, ng kahirapan, Ama. Salamat at pinagpapahinga nyo kami. At dinirinig nyo ang aming pagdaing at sinasagot nyo ang aming mga panalangin. Salamat po. Sabi nga sa verse 10, ang mga kaaway namin ay makakaranas ng matinding takot at kahiyan at sila'y atras at biglang magkakalito at magtatakbuhan dahil kasama namin kayo. Purihin po kayo.
Thank you, Ama, at you are always with us and never against us. Hallelujah. Mga awit chapter 7, panalangin upang magtamo ng katarungan. O Yahweh aking Diyos, sa iyo ako lumalapit. Iligtas mo ako sa mga taong sa akin tumutugis, kundi sila'y parang leon na lalapa sa akin. Kung walang magliligtas, ako nga ay papatayin. O Yahweh aking Diyos, kung ako may nagkasala, at kung aking mga kamay ay puminsala sa iba, kung ako ay naging taksil sa tapat kong kaibigan, kung ako po ay naminsala o ng api ng kaaway, payag akong hulihin, patayin kung kailangan. Iwan akong walang buhay at sa lupa'y mahandusay. O Yahweh, bumangon ka, puksain mo ang kaaway. Ako iyong ipagtanggol sa malupit nilang kamay. Gumising ka't sagapin mo. Ako ngayon ay tulungan dahil ang hangad mo'y maghari ang katarungan. Ama, maraming salamat. Tipunin mo sa iyong piling ang lahat ng mga bansa at mula sa trono sa kaitaasan, ikaw Yahweh ang mamahala. Sa lahat ng mga bayan, ikaw ang hukom na dakila. Humatol ka sa panig ko sapagkat ako'y taong tapat. Ikaw ay isang Diyos na matuwid. Batid mo ang aming damdamin at pag-iisip. Sugpuin mo ang gawain ng masasama. At ang mabubuti bigyan mo ng gantimpala. Ang Diyos ang aking sanggalang. Inililigtas niya ang may pusong makatarungan. Ang Diyos ay isang hukom na makatarungan at nagpaparusa sa masama sa bawat araw. Kung di sila magbabago sa masasama nilang gawa, ang tabak ng Diyos ay kanyang ihahasa. Pati ang kanyang pana ay kanyang ihahanda. Mga pamatay na sandata ay kanyang itatakda. Kanya ring iuumang ang mga palasong nagbabaga. Pagmasdan mo ang masama sa baluktot niyang isip, ipinaglilihi niya ang kalokohan at ipinanganganak niya ang kasamaan. Humuhukay ng patibong para sa ibang tao, subalit siya rin mismo ang nahuhulog dito. Siya rin ang may gawa sa parusang tinatanggap at sariling karahasan, siya ngayon naghihirap. Pasasalamatan ko si Yahweh sa kanyang katarungan. Awitan ko ng papuri ang kataas-taasan niyang ngalan. Hallelujah, purihin ka Panginoon. Kapatid, tunay ngang ang Panginoon ay makatarungan. Hindi pa pwedeng makaharap ang kasalanan sa Kanya. At siya ay makatarungan na ang masama ay Kanyang pinaparusahan. Oo, forgiving ang Lord. At lahat tayo ay makasalanan at ang nagbabalik loob sa Kanya, ang nagsisisi sa kasalanan, ay tunay ngang binabago niya ang buhay at ginagawa niya mga anak niya. Siya lang nakakaalam kung sino ang mga anak niya. Amen? Pero ang mga masasama ay tunay ngang pinaparusahan niya. Ang mga tumataliwas sa kanyang kalooban. Nabasa natin dito kapatid na ang Diyos ay matuwid. Batid niya yung damdamin at pag-iisip natin at susugpuin niya ang mga gawain ng mga masasama. Kaya huwag tayong mag-alala kapatid. At ang mga mabubuti, bibigyan niya ng gantimpala. Amen. Sana lagi tayo maging mabuti in the eyes of the Lord by the power of the Holy Spirit. Amen. Siya ang ating sanggalang. Hallelujah. Salamat Panginoon na ikaw ay makatarungan. At salamat po Panginoon na hindi ka parusahan ang ibinibigay niyo sa amin, kundi buhay na walang hanggan na alay ng Panginoong Hesukristo. Hallelujah. Salamat po Panginoon na kayo po ay patas at salamat po na pagmamasdan namin ng mga masasama at baluktot na pag-iisip, Panginoon, ang mga kasamaan ay susugpuin ninyo at poproteksyonan niyo po ang inyong mga anak. Panginoon, sa mga mahal naming sa buhay na gusto naming makakilala sa inyo at magbagong buhay, naway tawagin niyo po sila sa kanilang mga pangalan at maranasan nila ang presensya nyo, ang pagmamahal ninyo sa kanilang mga buhay. Salamat po sa inyong katarungan at mapurihan po kayo, aming Panginoon. Hallelujah. Kapatid, awit chapter 8, kaluwalhatian ng Diyos at dignidad ng tao. Katauli ito ni David upang awitin ang punong mga awit sa saliw ng Gittith. O Yahweh na aming Panginoon, sa buong mundo'y tunay kang dakila. Iyong papuri abot sa langit.
pinupuri ka ng mga bata at bagong silang. Ikaw ay nagtayo ng isang tanggulan, kaya't natahimik ang lahat ng iyong kaaway. Pinagmasdan ko ang langit na gawa ng iyong kamay, pati ang buwan at mga bituin na iyong inilagay. Ano ba ang tao upang iyong pahalagahan, o ang anak ng tao upang iyong pangalanan? Nilikha mo siyang mababa sa iyo ng kaunti, pinuspos mo siya ng dangal at ng luwalhati. Ginawa mo siyang pinuno ng lahat ng iyong nilikha. Sa lahat ng mga bagay, siya ang iyong pinamahala. Mga tupa at kawan, pati na ang mababangis, lahat ng ibong lumilipad at mga isda sa karagatan, at lahat ng nilikhang nasa karagatan, o Yahweh na aming Panginoon, sa buong mundo'y tunay kang dakila. Hallelujah, Panginoon, purihin po kayo sa inyong kadakilaan. Wala po kayong katulad, Ama. Salamat po, namamangha po kami sa inyo. Purihin po kayo. Hallelujah. Mga awit, chapter 9. Pasasalamat sa Diyos dahil sa kanyang katarungan. Katha ni David upang awitin ang punong mga awit ayon sa tono ng Muthlabben. Pupurihin kita, Yahweh, ng buong puso ko. Mga kahangahangang ginawa mo'y ipapahayag ko. Yes, Lord, pinupuri ka namin ng aming buong puso't kaluluwa sa mga kahangahangang ginagawa ninyo sa buong mundo at sa buhay namin. Ipapahayag namin at the rooftops, Panginoon, sa mga nakikilala namin ang kabutihan ninyo. Hallelujah. Dahil sa iyo, ako ay aawit na may kagalakan. Pupurihin kita, O Diyos, na kataas-taasan. Makita ka lang ay umuurong ng aking mga kaaway. Sila'y nabubuwal at namamatay sa iyong harapan. Panginoon, tunay ngang ang inyong mata at proteksyon at katarungan ay para sa inyong mga anak. Salamat po. Hallelujah. Pero mahabagin ka rin, Panginoon, sa mga taong makasalanan. Ikaw ay just, tapat, at salamat po na ang kaisipan namin ay hindi kagaya ng kaisipan ninyo. Kayo ang aming manilikha at napakalawak ho ng inyong pangunawa, pagmamahal, at kaluwalhatian. Salamat po at alam nyo ang inyong ginagawa at we can rest in that thought, in that word na you are faithful, you are loving, you are an awesome God that you know what you are doing, Panginoon. Hallelujah sa mga buhay namin. Patas at makatarungan ka sa iyong paghatol. Matuwid kong panig ay iyong pinagtanggol. Binalaan mo ang mga bansa, nilipol ang masasama. Binura mo silang lahat sa balat ng lupa. Ang mga kalaban namin naglaho ng lubusan. Ang kanilang mga lungsod, iyon ang winakasan. At sa aming alaalay, nalimot ng tuluyan. Ngunit si Yahweh ay naghaharing walang putol. Itinatag niya ang kanyang trono para sa paghahatol. Pinapamahalaan niya ang daigdig ayon sa katwiran. Hinahatulan niya ang mga bansa ayon sa katarungan. Si Yahweh ang takbuhan ng mga pinahihirapan. Matibay na kanlungan sa oras ng kaguluhan. Napakasarap nun, kapatid. Balikan natin. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Ang mga kalaban ay naglalaho kapag nakikita kayo dahil sa inyong proteksyon at pangalaga sa inyong mga anak. Salamat po at naghahari kayo ng lubusan, Ama. Salamat po at kayo ay nakaupo sa inyong trono. Pinamamahalaan niyo ang buong daigdig ayon sa inyong katwiran, ayon sa inyong paghatol at katarungan. Salamat po, kayo ang aming takbuhan, ang mga pinapahirapan, ang mga pinuput down, Panginoon, ang mga kinukutya. Kayo ang aming matibay na kanlungan sa oras ng kaguluhan. Nananalig kami sa inyo, Ama, at kinikilala namin kayo, Ama, na aming Panginoon at wala nang iba. At lahat ng lumapit sa inyo ay hindi ninyo tinanggihan. Hallelujah. Verse 10, kapatid, nananalig sa iyo, Yahweh, ang kumikilala sa iyong pangalan, dahil wala pang lumalapit sa iyo na iyong tinanggihan. Kaya Yahweh na hari ng Zion ay umawit tayo ng papuri sa lahat ng bansa. Ang ginawa niya ay ipinagbunyi. Inaalala ng Diyos ang mga nahihirapan.
Mga karaingan nila ay di niya nakakalimutan. O kapatid, napaka-comforting na. Ang sarap pakinggan. Inaalala daw tayo ng Diyos, yung mga nahihirapan. Yung mga karaingan natin, hindi niya nakakalimutan. Hallelujah. O Yahweh, ako sana iyong kahabagan. Amen. Kahabagan tayo ng Panginoon, kapatid. Masda ng pahirap na dinaranas ko mula sa kaaway. Iligtas mo ako sa bingit ng kamatayan, upang sa harapan ng lungsod ng Zion aking isalaysay. Dahil sa iyong pagliligtas, papuri ko'y ibibigay. Nahulog ang mga bansa sa patibong nagawa nila. Sa bitag para sa akin, ang nahuli ay sila. Sa matuwid niyang hatol, si Yahweh ay nagpakilala, at ang masasamay, nahuhuli sa mga bitag na gawa nila. Sa daigdig ng mga patay, doon sila matatapos, pati ang lahat ng bansang nagtakwil sa Diyos. Hindi habang panahong pababayaan ang dukha. Hindi na rin mawawala ang pag-asa ng maralita. Huwag mong tulutan, Yahweh, nalabanan ka ng mga tao. Tipunin mong lahat ang mga bansa at sila'y hatulan mo. Takutin mo, Yahweh, ang lahat ng bayan. At iyong ipabatid na sila'y tao lamang. Panginoon, salamat po na pinapaalala niyo sa amin na kami tao lamang na inyong nilikha sa inyong wangis. Ngunit, you are the all-powerful God na alam niyo, Panginoon, ang mabuti para sa inyong anak. Alam niyo, Panginoon, kung kailan kami ipagtatanggol, kung kailan kami iaangat sa mga pagsubok. Hindi natatapos ang pagsubok, Panginoon, pero one after the other. Alam, Panginoon, natututo kami, lumalakas kami spiritually, at nahuhubog ang aming pagkatao, ang aming Christ-like character. Everyday, Panginoon, kailangan namin kayo. Hallelujah, napakasarap po na may Panginoon na nagpapatawad, nagmamahal, nahahabag, nagpapatawad, at palaging nakatuon ang mga mata ninyo sa amin, Ama. Hallelujah, purihin po kayo. Awit chapter 12. Panalangin upang tulungan ng Diyos. Kathani David upang awitin ang punong mga awit sa sali ng Shemnit. O Yahweh, kami sana'y iligtas mo, pagkat wala na ngayong mabuting tao, wala nang taong tapat at totoo. Nagsisinungaling silang lahat sa isa't isa, nagkukunwari at nagdadayaan sila. Kapatid, kung isipin mo itong sinabi ni David, panalangin niya sa Panginoon, noon pa to pero hanggang ngayon na makaka-relate tayo dito. Panginoon, iligtas niyo po kami. Pagkat sa panahon ngayon, Panginoon, napakadalang na po ng mabuting tao, ng taong tapat at totoo. Pero Panginoon, salamat po, dalhin niyo po kami sa mga taong mabubuting tao, mga taong nagmamahal din sa inyo, Panginoon, para magpalakasan po kami, Ama, at iadyan niyo kami sa kapahamakan. Halos lahat, Panginoon, ay nagsisinungaling sa isa't isa, nagkukunwari, nagdadayaan, naglolokohan, Ama. Ilayo niyo po kami sa mga taong hindi maglalabas na mabuti sa aming Panginoon, kundi who will bring out the best in us. Ilapit niyo po kami sa mga taong lalong gaganda ang aming pag-iisip, ang aming relationship sa inyo, lalong lalago, Ama. Patigilin mo, Yahweh, ang madaldal na dila at sarahan ang bibig ng hambog magsalita. Silang laging nagsasabi, kami magsasalita ng nais namin at sa gusto namin walang makakapigil. Yes, Lord, yung mga hambog, yung mga madadaldal, ito sa term na to, kapatid, ngayon, yung mga chismosa ito Shut niyo po yung kanan ng mga bibig, Panginoon. Isara niyo po kung wala silang magandang sasabihin sa amin. In Jesus' name. Sabi niya po sa verse 5, darating na ako, sabi ni Yahweh, upang sakluluhan ang mga inaapi. Sabi, nag-uusig na walang magkupko. Hangad nilang tulong ay ipagkakaloob. Ang mga pangako ni Yahweh ay maasahan. Ang katulad nila ay pilak na lantay. Tinunaw sa hurnong hinukay. 7 beses na pinadalisay. Kami, Yahweh, ay lagi mong ingatan. Sa ganitong mga tao ay huwag pabayaan. Ang masasamang tao ay nasa lahat ng lugar. Ang mga gawang liko ay ikinararangal. Ama, salamat po, gaya nga po ng aming panalangin. Iadyan niyo po kami sa kasamaan, masasamang tao, masamang loob, masamang kaisipan.
Hallelujah, masamang espiritu, in Jesus' name. By the blood of Jesus, Panginoon, i-cover niyo po kami. Ama, maraming salamat po. Kupkupin niyo po kami sa inyong mga malapad na pakpak. Hallelujah. At i-cover niyo po kami with the blood of Jesus. Hallelujah. Salamat po at hindi niyo kami pinapabayaan at isa pong karangalang tawaging inyong mga anak. At sana po lahat ng taong pinagdarasal namin na makakilala rin sa inyo ay lumago sa pananampalataya sa inyo, Ama. Maraming salamat po. In Jesus' name, Amen and Amen. Mga Awit, Chapter 13. Panalangin upang tulungan ng Diyos. Katha ni David upang awitin ang punong mga awit. Hanggang kailan, Yahweh, ako'y iyong lilimutin? Gaano katagal kang magtatago sa akin? Gaano katagal pa itong hapdi ng damdamin at ang lungkot sa puso kong gabit araw titiisin? Kaaway ko'y hanggang kailan magwawagi sa akin? Yahweh, ang aking Diyos, tingnan mo ako at sagutin. Huwag hayaang mamatay, lakas ko'y panumbalikin. Baka sabihin ng kaaway ko na ako'y kanilang natalo at sila'y magyabang dahil sa pagbagsak ko. Nananalig ako sa pag-ibig mong wagas. Magagalak ako dahil ako'y ililigtas. O Yahweh, ikaw aking aawitan. Dahil sa iyong masaganang kabutihan, Ama, maraming salamat po. Tunay ngang wagas ang inyong pagmamahal at nagagala kami dahil palagi niyo kami nililigtas. At salamat po at aawitan namin kayo at lagi naming ibubuka ng aming mga bibig ang mga kabutihan ninyo na ginagawa sa aming mga buhay. Salamat po at masagana kayo sa kabutihan, Ama. Hallelujah. Mga Awit, Chapter 16. Panalangin ng pagtitiwala sa Diyos. Migtam ni David. Ingatan mo sana ako, O Diyos, sa iyo ako nanganganlong at nagtitiwalang lubos. Ang sabi ko kay Yahweh, ikaw ang Panginoon ko. Kabutihang tinatamasa ko, lahat ay mula sa iyo. Mga lingkod ng Panginoon ay dakila at mararangal. Sila'y nagmumula sa iba't ibang bayan. Ligaya ng sarili ang sila'y aking makapisan. Ang mga bumabaling sa ibang Diyos, sulirani sunod-sunod. Sa mga paghahandog nila'y hindi ako sasama. At sa kanilang mga Diyos, ako hindi sasamba. Hindi rin maglilingkod ni pupuri sa kanila. Ikaw lamang, Yahweh, ang lahat sa aking buhay. Lahat ng kailangan ko'y iyong ibinibigay. Kinabukasan ko'y nasa iyong mga kamay. Mga kaloob mo sa akin ay kahanga-hanga. Napakaganda ng iyong pamana. Pinupuri ko si Yahweh na sa akin pumapatnubay at sa gabi sa budhi ko'y siya ang gumagapay. Alam kong kasama ko siya sa tuwina. Hindi ako matitinag pagkat kapiling siya. Kaya't ako'y nagdiriwang, puso't diwa ko'y nagagalak. Hindi ako matitinag sapagkat ako'y panatag. Pagkat di mo tutulutang, ang mahal mo ay masadlak. Sa daigdig ng mga patay at doon ay maagnas. Ituturo mo ang landas na patungo sa buhay. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Jesus, maraming salamat po. Iniingatan niyo po kami. Kayo po ang aming kanlungan at lubos kami nagtitiwala sa inyo. Salamat po sa kabutihang tinatamasa namin na nagmumula sa inyo. Salamat po sa kaloob niyong kahanga-hanga at napakaganda po ng inyong mga pamana sa amin. At pinupuri po namin kayo sa pagpapatnubay niyo sa amin araw at gabi. Kayo po ang aming gabay. Maraming salamat po na hindi kami matitinag pagkat kapiling namin kayo palagi. Nagdiriwang po ang aming puso't diwa at nagagala kami, Ama. Dahil kami ay panatag, dahil kayo ay kasama namin. Hallelujah. Salamat po at itinuturo niyo ang landas na patungo sa buhay na walang hanggan. Even on earth, Panginoon, we have victory, we have your presence, Panginoon. Nadarama namin, Ama, ang kagalakan ng tulong mo na nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Hallelujah. Salamat po. Awit Chapter 20. Panalangin upang magtagumpay. Katha ni David upang awitin ang punong mga awit. Pakinggan ka sana ni Yahweh
kapag ika'y nagdurusa. At ang Diyos ni Jacob, ingatan ka sana. Mula sa templo, ikaw sana'y kanyang tulungan, at mula sa Zion, ikaw ay kanyang alalayan. Ang handog mo nawa ay kanyang tanggapin, at pahalagahan niya ang lahat ng iyong haing susunugin. Naway ipagkaloob niya ang iyong hangarin, at sa iyong mga plano, ika'y pagtagumpayin. Sa pagtatagumpay mo, kami ay magbubunyi, magpupuri sa Diyos sa aming pagdiriwang. Ibigay nawa ni Yahweh ang lahat mong kahilingan. Ngayon ko nalalaman na si Yahweh ang nagbigay sa pinili niyang hari ng kanyang tagumpay. Siya'y tinutugon niya mula sa kalangitan, mga dakilang tagumpay kanyang makakamtan. Mayroong umaasa sa karwaheng pandigma, at mayroon ding sa kabayo nagtitiwala. Ngunit sa kapangyarihan ni Yahweh, naming Diyos, nananalig kami at umaasang lubos. Sila'y manghihina at tuluyang babagsak. Ngunit tayo'y tatayo at manatiling matatag. O Yahweh, ang hari iyong pagtagumpayin. Ang aming panawagan ay iyong sagutin. Halina kapatid at dumako naman tayo sa ating paboritong mga awit na verse, yung mga awit chapter 23. Si Yahweh ang ating pastol. Halina at namnamin natin ito at dito tayo magtatapos at angkinin natin ang awit ni David na ginawa niyang ito. Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Pinapahimlay niya ako sa luntiang pastulan at inaakay niya sa tahimik na batisan. Pinapanumbalik ang aking kalakasan at pinapatubayan niya sa tamang daan upang aking parangalan ang kanyang pangalan. Dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan, pagkat ika'y aking kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo ang aking gabay at sanggalang. Ipinaghahanda mo ako ng salo-salo na nakikita pa nitong mga kalaban ko. Sa aking ulo, langis ay ibinubuhos. Sa aking saro, pagpapalay lubos-lubos. Kabutihat pag-ibig mo sa akin di magkukulang. Siyang makakasama ko habang ako'y nabubuhay at magpakailanmay sa bahay ni Yahweh mananahan. Hallelujah. Lord, maraming salamat po sa inyong kabutihan. Tunay nga na kayo ang aming pastol at kahit kailan hindi kami magkukulang. Salamat at nahihimlay kami sa luntiang pastulan at lagi niyo kaming inaakay sa tahimik na batisan, Ama. Pinapanumbalik niyo yung lakas namin at pinapatnubayan kami sa tamang daan, tamang kaisipan. Hallelujah. Upang maparangalan po namin ang inyong mga pangalan at makita kayo sa aming mga buhay. Ama, dumaan man kami sa madilim na lugar, madilim na libis ng kamatayan, wala kaming katatakutan. Pagkat kasama namin kayo, kayo ang aming kaagapay. Ang tungkod nyo at pamalo, yun ang aming gabay at sanggalang. Salamat at pinaghahanda nyo kami ng salo-salo na nakikita pa ng kalaban namin. Ang aming ulo ay may langis na ibinubuhos ninyo at ang pagpapala nyo'y lubos-lubos. Salamat po, ang kabutihan ninyo at ang pag-ibig ninyo ay di magkukulang sa amin. Salamat at makakasama namin kayo balang araw habang buhay. At magpakailanman, Ama, mananahan kami sa inyong tahanan. Salamat po, mahal namin kayo dahil nilagay niyo sa puso namin na mahalin kayo, Ama. We seek you because you first chose us, Lord God, to be your children. Kayo po ang pumili sa amin, Ama. At nawa we extend this, Lord God, sa aming mga loved ones, sa aming mga kaibigan. Hallelujah, purihin po kayo. In Jesus' name we pray all these things with thanksgiving. Amen and amen.